Bakit po ang tahimik niyo? Pagka lumalabas yung salita lalong nag-create ng hate. Sige po, patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon. Pasalamat po tayo. Panginoon, salamat Lord sa araw na ito muli po, Panginoon. Salamat din po sa karapatang mapaglingkuran po namin kayo. Makarinig ng iyong salita, nagpapasalamat kami, Panginoon. Dahil sa mga nagdaang 6 na araw, nagdaang mga araw, Lord God, na pupug kami, Panginoon, ng mga alalahanin sa buhay. Kapag lumalapit kami sa presensya mo, kapag Sunday, Panginoon, nararanasan namin yung kapahingahan, Panginoon. Nararanasan namin yung kalakasan. Dalangin po namin na sa umagang ito, yung ilamang salita, Panginoon, ang magsilbing kalakasan sa amin. Rebuke us, Panginoon, sa umagang ito. Itama mo kami sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Turuan mo po kami, Lord God. Hindi po kaya ng iyong lingkod kung wala ang patnubay ng iyong banal na Espiritu. Kaya dalangin namin na samahan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Muli ang araw na ito, Panginoon, nais namin i-separate, nais namin i-dedicate para lamang sa iyo, Panginoon. Buo yung aming atensyon, isip, puso at lakas, Panginoon, para makinig ng salita mo sa umagang ito. At ready kami, Panginoon, to receive, to accept, Panginoon, ito apply, Panginoon, ano man yung sasabihin mo sa amin. Lord God, ito po aming samadalang sa tanong pangalan ni Jesus. Amen. So wala tayong PowerPoint, record tayo magbuklat po ng Bible natin. May mga Bible po kayo. May pagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Exodus. Chapter 20. Yung ganitong senaryo na walang kuryente, hindi na to bago kapag ka OG kang JCCF eh. Pag original kang JCCF. Lagi natin ito nararanasan. Yan, dati ka sa barangay. Ano pa? Chapter 20 po ng Exodus. Opo. Tapos basahin natin siya mula verse 1 hanggang verse 3. Diyan na ho kayo. Ayun, binuksan. Ayan ko na tayo. Aircon. Sige po, basahin ko dito sa version ko, tapos basahin nyo rin po sa sarili ng Biblia. And God spoke all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Pag-aaralan po natin ngayong umaga po, yung title ko po is No Other Gods, the exclusivity of true worship. Yan po. Yan po yung pag-aaralan natin. At focus po natin sa verse 3. Thou shalt have no other gods before me. Bago po tayo magsimula, meron po akong katanungan sa inyo. Do you like rules? O gusto ba natin ng rules? Gusto ba natin na dinidiktahan tayo o nire-restrict tayo sa mga gusto natin gawin? Okay. Yung totoo. Sino po yung gusto sa atin na pinakikilaman ka kung anong kakainin mo? Bawal yan, bawal sa'yo yan, nire-restrict sa'yo yan. Sino pong may gusto ng ganun? O kaya nire-restrict tayo pagdating sa susuotin, no? We don't like rules, no? Sabi nga ni Peter Tanchi, hindi gusto ng tao ng rules. Pero bakit natin need ng rules? Why we need rules? Nandyan. Do you like rules and why do we need rules? For example po sa illustration ko po dito, alam natin yung larong basketball, no? Kapag binigyan po tayo ng bola at pinaglaro tayo ng basketball tapos walang rules, yung bola pwede kong iuwi, pwede kong itakbo, pwede kong sipain, pwede kong ibato sa kalaban ko, sa kakampi ko. Pag ganun po yung basketball, walang rules. Wala din siyang time bago mo i-shoot yung bola. Walang panalo o talo. May enjoy nyo ba yung basketball? Bakit? Ang gulo nun no? Sa Mindanao nga yung basketball sa Mindanao, sikuhan eh. Kapapanood nyo yun, parang nakakapit ko, nabububugan sa... Wala silang rules, no? Kung i-apply natin yun sa normal na basketball na laro, hindi natin siya ma-enjoy. Dahil walang rules. Pag walang rules, hindi natin ma-enjoy yung bagay. Because rules are designed for limitation to maximize enjoyment, sabi po diyan. Sa Tagalog po, meron tayong binibigay na limitasyon, may mga rules na binibigay sa atin para mas ma-enjoy natin yung isang bagay. Rules are given for limitation in order to maximize enjoyment.
to be what God wants you to be. Ang design po ng ating Diyos nung tayo ay nilikha ng Panginoon, ang design niya sa atin, ang nais niya sa atin is to enjoy life. Gusto ng Panginoon na enjoy natin yung mga buhay natin. Kaya siya nagbigay sa atin ng rules na dapat sundin. No? Kasi kung wala nga namang rules na bawal pumatay, ma-enjoy ba natin yung buhay natin? Kung kadalabas sa atin, papatay na lang tayo. Kung sino, no? Wala. Kung wala pong rules sa buhay natin, nilikha tayo dito, wala tayo, hindi natin alam bakit tayo nag-exist. So wala pong tunay na kasiyahan sa ating mundo, o walang pleasure sa mundo kapag walang rules. Ang tunay na kasiyahan at kaligayahan po at kasapatan ng buhay ay matatagpuan sa ating pagsunod sa sinasabi ng Panginoon. Narinig niyo yung sinasabi ko? No? O ngayon po, tatalakayin natin yung isa at pinakauna po sa 10 utos ng Diyos. Nasabi po dyan, may PowerPoint ako din. Next mo. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Sabihin mo nga yan sa sarili mo. Huwag akong sasamba sa ibang Diyos. Alam natin yung utos po na yan, no? Hindi na bago sa atin yan. Magmula dun sa pagiging Katoliko, tinuturo na po sa atin yan na huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Yung panimula po ng 10 utos, so yung unang utos na yan, ay hindi lang siya moral code. It is a theological declaration of truth. Tungkol sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang karapatan sa ating mga buhay bilang kanyang mga nilikha at tinubos. Ulitin ko po, ang utos na po ito ay hindi siya moral code. It is a theological declaration of truth. Tungkol sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang karapatan sa atin bilang kanyang nilikha at tinubos. Ang pinakaunang utos po ng Diyos ang pundasyon ng lahat ng utos. So pag sinabi pong ganun, pag lumabag ka pag hindi mo nasunod yung unang utos, meaning to say, hindi mo magagampanan, hindi mo masusunod yung mga susunod. Dahil yung unang utos po, ito po yung saligan ng lahat ng kautusan at dumediretso ito sa ating mga puso. Hindi siya nagbibigay ng opsyon. Kung babasahin natin sa Tagalog natin, iba yung message ng verse. Diba sabi, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Pero tingnan natin sa original language po, sa Hebrew. Kung nababasa nyo, take note nyo na lang, no? Sabi po dyan ng verse, dun sa verse 3, sa Hebrew po, translation, Lo yiye lekha Elohim hacherimal panay. Yung salita po na yun ng Hebrew, exclusive claim yan. Pag sinabi pong exclusive claim, yung ibig sabihin po ng verse na yan, sinasabi ng Diyos na ako lang at wala ng iba. Dun sa translation natin sa Tagalog at sa English, parang may binanggit siyang ibang God. Pero sa original language niya, sinasabi po ng Panginoon, ako lang ang God, ako lang ang Diyos, ako lang ang dapat sambahin. Wala na siyang ibang binanggit na iba. So exclusive claim ito, hindi po ito comparative sa mga nag-aaral ko ng English. Hindi po ito yung ako na yung pinaka-Diyos sa lahat. Hindi sinasabi ng Diyos yan na ako yung pinaka-Diyos sa lahat, kundi sinasabi niya, ako lang ang Diyos at wala nang iba. So, sana po malinaw sa atin. So ito po ay malalim na utos na may kinalaman sa kung sino ang Diyos sa ating buhay at kung sino ang hindi dapat nandoon. It is also a revelation of who God is, exclusive claim of deity. Noong nilikha po tayo ng Diyos, alam po niya, He knew exactly what we need, kung ano yung kailangan natin, kung ano yung plano niya sa atin, kung ano yung design niya sa atin, dahil siya yung lumikha. Diba? Pag ikaw ang gumawa ng isang bagay, alam mo bakit mo ginawa at para saan mo siya ginawa. So nilikha po ng Panginoon ng tao, meron siyang inherent design. Merong inherent design sa bawat isa sa atin. Na ang bawat isa sa atin, nilikha ng Diyos na naghahanap tayo ng paglilingkuran. Naghahanap tayo ng sasambahin. Alam nyo ba yun? Minsan yung sarili. No? Nilikha tayo ng Diyos, inherent sa atin na maghanap tayo ng paglilingkuran o sasambahin. Kaya magtataka ka sa trabaho, sa eskwela, no? May mga taong sip-sip, no? May mga taong vacuum yung sinasabi natin na word. Bakit po ganun, no? Yung mga tao po na yon, they want to get something by serving. Ano yun? Wala. Sumara yung pintuan. So, yung mga taong sip-sip, they want to get something by serving. Kaya sila sumisip-sip, kasi meron silang gusto makuha sa pamamagitan ng paglilingkod. No? Gusto ng tao o inherent sa atin na tayo ay
may sinasamba, may pinaglilingkuran. Kaya magtataka tayo, bakit wala namang issue ng Diyos sa mga tribo o sa mga isolated places. Pero may mga taong sumasamba sa araw, may taong sumasamba sa buwan, may taong sumasamba sa puno. Bakit, no? Bakit ganun? Kasi ang bawat isa sa atin, bawat tao sa puso natin, meron tayong inherent design na maghanap ng sasampahin. Lahat tayo merong idea na merong Diyos. So, tuloy natin. Paano ni-reveal ng Panginoon yung kanyang sarili? Looking at this first commandment, hanapin natin kung ano po yung babaguhin ng Diyos sa umagang ito sa ating mga puso pagdating sa pagkilala sa tunay na Diyos. So, sabi po ng unang point yan, the one true God reveals Himself. Pinakilala ng Panginoon kung sino siya. Balikan natin yung verse 2. May sinasabi po sa verse 2. Meron yan sa slide. Pinakilala niya kung sino siya. Anong sabi po dyan? Ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Egypto. Nagbalaya sa iyo, no? Mula sa pagkakahalipin. So pinakilala ng Diyos bago niya binigay yung utos, pinakilala niya kung sino siya. Hindi siya anonymous, hindi siya impersonal. Bago po tayo sumunod, ang isang tao bago siya sumunod, tinitingnan muna natin kung yung susundin natin ay may karapatang bang mag-utos sa atin. Tama? For example, sa mga nanay. Kayo mga nanay, tatanda, di ba? Matatanda tayo. Tapos uutusan tayo ng mas bata sa atin. Gusto nyo? Susunod kayo? Pag mabait ka sobra, susundin ka eh. Susunod ka talaga. Pero di ba parang, pag inutusan ka ng mas bata sa'yo, parang sino ka? Lalo na pag di mo kilala. Na, may umakyat sa jeep nang hingi sa'yo ng barya. Bigyan mo pera, bigyan mo 1,000. Bibigyan mo? Ba hindi? Titignan mo muna kung sino ka para sundin kita, no? Tayo din po madalas ganun din tayo. Ganun yung tanong natin sa ating Diyos. Sino ka Diyos? Sino ka Panginoon para sundin namin? Bakit ako susunod sa iyo? Bakit mo kami binibigyan ng limitasyon sa mga bagay na gusto namin? Yan yung mga tanong ng Israelita dati. No? Kaya pinakilala ng Panginoon muna kung sino siya bago niya binigay yung utos. Ako ang Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto. Nagpalaya sa iyo mula sa pagkakaalipin. So parang sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita na I deserve kung ano yung pagsamba mo. No? Remember nung nasa Egypt kayo, mga alipin kayo dun. Mga sunod-sunuran kayo, wala kayong karapatang magreklamo. Wala nga kayong karapatang humingi eh. Nung panahon po nila, pag ikaw ay alipin ka talaga. Para kang aso. Para kang mas mababa pa sa aso. Parang ganun. Pag mabagal ka, lalatiguhin ka. Mga ganun. No, alam natin kung ano po yung isang alipin. Sunod-sunuran, walang karapatan, ginagamit lang, no? Para sa sariling kapakanan ng iba. Pero sinabi ng Diyos diyan, dati ganun kayo. Pero binigyan ko kayo ng kalayaan at iniligtas ko kayo. No? Tayo din po magugulo yung mga buhay natin dati. At siguro ngayon, may iba sa atin magulo ang buhay at walang direksyon ang buhay natin. Pero alalahanin natin na tayo ay pinalaya ng Panginoon at binigyan ng bagong pag-asa. Amen po? Amen. So ang tanong ko sa atin ngayon, karapat dapat ba ang Diyos sa paglingkuran? Yan yung tanong ko dyan sa slide. Ayan, anong sabi? Karapat dapat ba na siya lang ang aking paglingkuran? Yan yung tanong dyan. Turo ka na konti, kuya, dito. Abanding mo para mahirapan ka. Sige pa. Hindi sa lado ko. Titingnan ko lang po yung point. Okay din. So yan. Karapat dapat ba na ang Diyos lang ng Biblia ang dapat mong sundin? So, sagutin natin yan mamaya. Sagutin natin yan sa mga puso natin. Tingnan muna natin paano yung pinakilala ng Panginoon kung sino siya sa mga Israelita. Una po, He is Yahweh. The self-existent one. Pag sinabi pong the self-existent one, wala siyang simula, wala rin siyang katapusan. So, ganun lang naman kamighty, ganun lang naman na kadakilang ating Diyos. Yung pangalan pong Yahweh na yan, hindi po yan nagmula sa tao. Galing yan sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng pangalan na yan sa Exodus chapter 3 verse 14. Nandyan din yung verse na sinabi ng tinatanong ni Moses, paano ko ipapakilala kung sino ka sa kanila? Sabi sa kanya ng Panginoon, ako nga. I am who I am. No? At sa Hebrew po, ang salita po is Yahweh. Wala siyang A, wala siyang E. Bilang paggalang po ng mga Israelita sa banal na pangalan ng Diyos, hindi nila binabanggit yan hanggang ngayon.
Ang hirap nga naman banggitin kasi walang syllables ba? Walang ae. Vowel. Walang vowel. Vowels. Sorry. Hindi siya mag-aaral. Walang vowels, no? Paano mo nga babanggitin yung word na yan? No? Wish, parang ganun. Pero alam niyo po, nababanggit natin palagi yung pag humihinga tayo. Alam niyo yan? Inhale kayo, Yeah. tapos exhale. Pag umihi ka po. So, ano po, no? Every time na tayo yung humihinga, nagbibigay pala tayo ng papuri sa ating Panginoon. Binabanggit natin yung kanyang pangalan. No? It is also a reminder din for us na yung bawat hininga natin, galing yan sa Kanya. At para lamang yan sa Kanya. Ayan. So, ang Diyos po natin na si Yahweh, ang ating dakilang Diyos, hindi po siya nilikha, hindi rin siya nagbabago. Siya ay walang hanggan, walang simula, at walang katapusan. Ganyan ipinakilala ng Panginoon kung sino siya sa bayang Israel. Pangalawa po, He is personal. Mapapansin nyo dun sa verse na binasa natin, your yung ginamit o kayo. No? Sa English is your o the. No? He is personal. Hindi lang siya yung the God, kundi your God. No? He is your God. Parang ganun. He is my God. Personal siya. Personal na Diyos. Siya po ang Diyos na nakikipagtipan, kumikilos at nagliligtas. Kaya ito pong 10 utos ng Diyos, very personal po ito sa atin. Kasi naka-directly address siya sa bawat isa sa atin. Sinasabi sa atin ng Panginoon sa bawat isa na ako lang ang Panginoon, ako lang ang Diyos. Bakit? Because idolatry, bakit personal ang Panginoon? Bakit your God yung ginamit? Because idolatry is an individual sin. Ang pagsamba sa Diyos ay personal na kasalanan, individual na kasalanan. Hindi siya national sin. Sana po naiintindihan niyo. Ang pagsunod po at pagsuway sa 10 utos, personal yan. Ikaw yan. Hindi si pastor ang magdidikta sa inyo, ikaw yan. Kaya po ang sabi natin kanina, ang pundasyon po ng 10 utos o ng 9 na utos ay itong una. Kasi pag sapat po yung ating pag-unawa, pag tinanggap natin kung sino itong Diyos na ito, na siya ay si Yahweh, na siya ay personal, pag meron tayong sapat na pag-unawa pong ganun, hindi na natin lalabagin yung mga susunod na utos. Yung susunod na utos yan is about idolatry. Grieving image. At next week, pag-aalala natin yan. No? Pangatlo po, so dyan sa pangalawa, He is personal. It is a challenge between you and God. Gawin natin personal yan. It is between me and God. Paano ko siya kinikilala? Paano ko siya sinasamba? Paano ko siya binibigyan ng kaluguran? Pangatlo po, ang pagpapakilala niya, He is the deliverer, the Jehovah Messiah. Sabi dyan, He is the God who brought you out of the land of Egypt, from the house of bondage. So, pinapakilala dyan ng Panginoon na siya lang ang Diyos na laging nagliligtas sa kanyang bayan, at siya din ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa kasalanan o kamatayan. Naririnig niyo po ko? Nandiyan pa po kayo. Sabihin niyo pag hindi niyo naiintindihan. Ulitin natin. So tayo pong mga tao, we always have the tendency to forget kung sino ang Diyos. Madalas po, nakakalimutan natin kung sino talaga ang Diyos ng Biblia. At nagkikreate tayo ng Diyos na nagpipit in sa gusto natin. Kung nagkikreate tayo ng Diyos, pwede pala, no? Pwede kang gumawa ng Diyos-Diyosan na magpipit sa kagustuhan mo. But that is not the God in the Bible. Noong si Moses po, umakyat siya, binigay niya na yung 10 Commandments na yan sa chapter 20. Sa chapter 32, umakyat ulit si Moses for 40 days at nakipag-usap siya sa Panginoon. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, balikan mo yung mga Israelita na yon, sinusuway na nila yung 10 utos na binigay ko. Yung unang utos, sinuway nila. Gumawa sila ng gintong guya at sinasamba nila. So, sa galit ni Moses, hinagis niya yung tableta, yung 10 utos hanggang sa nabasag. At gumawa uli ang Panginoon, sumulat uli siya gamit yung kanyang daliri. Yan yung parang foreshadowing na yun ni Jesus dun sa babaeng mga ngulod niya, nung sumulat si Jesus sa lupa. No? Ibig sabihin niya, ang Diyos ang sumulat ng kanyang utos gamit yung kanyang sariling kamay. Hindi siya gawa ng tao, hindi siya idea ng tao, gawa po siya ng Diyos.
So bakit sa bato? Bakit sa bato sinulat ng Panginoon yung 10 utos? Bakit hindi sa kahoy o sa puno? No? Patunay po na kaya sa bato, patunay na ang utos na ito hindi magbabago. Marami po nagsasabi na ang mga protestante, ang mga Kristiyano, binabago nila yung 10 utos, hindi nila sinusunod yung 10 utos. Kahit si Jesus, inakusuhan nila ng ganyan, na nilalabag ni Jesus yung 10 utos. Pero anong sabi ni Jesus? I did not come to abolish the law, but to fulfill them. Mali lang yung pagkakaunawa ng mga Israelita. Mamaya tingnan natin bakit mali. Bakit hindi na matanggap si Jesus. So bakit sa bato ay sinulat ng Panginoon para hindi ito magbago? Para sabihin na this is the standard, ito yung general, ito yung universal na utos. Kumbaga sa salita natin, itaga mo sa bato. No? Pag nangangako tayo, itaga mo sa bato. Para hindi, ibig sabihin hindi siya magbabago. So tingnan natin. Let's look at the first command. Sabi diyan, God demands exclusive worship. Sabihin nyo nga po, God demands exclusive worship. God demands exclusive worship. Napakalinaw po ng utos ng Panginoon, walang ibang Diyos, period. No? Walang ibang Diyos, period. Kagaya po ng binasa natin sa original language niya. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5, basahin po natin yan sa Tagalog. Sige, mangopya ko dito, wala akong Bible. Tagalog. Ay, English pala yan. So, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Take note nyo yung word one. The Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your souls, and with all your strength. So, ilan daw ang Diyos po dyan? One. Isa. Yung verse po na yan ang isa sa pinaka-misinterpreted na verse po sa scripture na pinangahawakan ng mga Oneness Pentecostal at ang mga Monoteists. Pag sinabi pong oneness, sila po yung branch sila po yung sekta kung saan naniniwala sila lang ang Diyos ay literal na isa lang. Si Jesus lang. Yung mga Monoteists naman po, which is yung mga Israel, yung mga Hudyo po ngayon, naniniwala sila na iisa lang ang Diyos pero hindi si Jesus yun, kundi ang Father God, ang Diyos Ama. So, ito po yung pinangahawakan nila, mga verse. Isa yan sa mga pinangahawakan nilang verse na sinasabi dyan, iisa lang ang Diyos. Naniniwala silang iisa lang dapat ang Diyos. Kaya galit na galit sila kay Jesus yung kiniklaim ni Jesus na siya ay Diyos. Na, kaya hanggang ngayon po, kung pupunta tayo ng Israel, hindi matanggap ng mga Hudyo na si Jesus ay Panginoon. Dahil tinake nila literally yung sinasabi po ng verse na ang Diyos ay isa lang. Tayo po, we believe in Trinity. Although wala yung word na Trinity sa Bible, yung concept po ng Trinity ay nandito. Very clear po yung concept ng Trinity. One God in three person. At ibang topic na po yun. Pero dito sa verse po na ito, kung i-apply po natin yung hermeneutics, rightly dividing the scripture, yung one po dyan na sinasabi, yung isa, hindi po siya numerically one. Pag sinabing numerically one, hindi siya literal na isa, kundi one of a kind. Nag-iisa. Hindi siya isa, kundi nag-iisa. Sana po malinaw sa atin, naiintindihan natin. For example po sa mag-asawa, dinedeclare lagi na yung mag-asawa, they are one in flesh. Tama? Pag kayo mag-asawa kayo, ang turing sa inyo, one na kayo, isa na kayo. Pero ibig sabihin ba nun, isang katawan sila? Hindi po. No? They are one But two bodies. in unity, di ba? Hindi sila one literally, numerically, kundi one sila sa kanilang pagsasama. So yan po yung sinasabi ng Panginoon diyan. Ayan sa Trinity. Next slides mo. Yan. The Lord our God is one. Sabi po diyan, yung one po diyan is not numerically one, but one of a kind. Sino po naniniwala sa ating walang katulad ng ating Diyos? Amen. Yun po, yung sinasabi dyan. Hindi siya literal na isa, kundi wala siyang katulad. Jesus is God, the Holy Spirit is God, and the Father is God. Period. They are one God in three person. So, sa susunod na po natin, pag-usapan kung naguguluhan tayo. So, kaya sinasabi ng Panginoon na siya lang ang nag-iisang Diyos at wala nang iba dahil hindi pinapahintulutan ng Diyos na merong divided loyalty. Ayaw ng Diyos na may kahati. Hindi siya tumatanggap ng partial worship. Sabi kagabi sa pinag-aralan natin sa Malakay, nabanggit po ito ni Arthur. God do not share His glory.
Hindi niya hinihingi niya yung 50% mo lang, yung 10% mo lang. Ang hinahanap sa'yo ng Panginoon is yung 100% mo pagsamba sa Kanya. Paglilingkod. It's either siya ang Diyos mo o may iba kang Diyos. Kung hindi ka 100% sa Panginoon, meaning to say may iba kang Diyos. At marami tayong Diyos dito sa mundo. Meron tayong Diyos ng feelings, na kung saan okay lang lahat ng ginagawa mo basta masaya ka. Narinig niyo yun? Okay lang yan, gawin mo ang gusto mo basta masaya ka. Yung po ay Diyosan ng feelings. Meron ding Diyos ng convenience. Ito yung Diyos na hindi nagko-condemn sa kasalanan ng tao. Okay lang kahit homosexual ka, mahal ka ng Panginoon. Okay lang kahit ginagawa mo yung bagay na yan, nagmumura ka, mahal ka ng Panginoon. Yun po yung Diyos, Diyosan ng convenience. Meron din tayong Diyos, ito, alam ko lahat tayo may ganito. Merong Diyos na tuwing emergency lang. No? Meron tayong Diyosan na tinatawag natin pag emergency lang. Pero yung mga Diyos po na yon sa mundo, hindi po yan ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos po ng Biblia ay banal, makapangyarihan at mapanibughuin. At wala siyang katulad. Tingnan po natin yung false conceptions of God. Sabi po dyan, false conceptions of God are idolatry. Consider idolatry kapag hindi mo kilala kung sino talaga ang Diyos ng Biblia. Pag mali po ang pagkaunawa natin sa Diyos ng Biblia, it's already a form of idolatry. Ibig sabihin, sumasamba ka na sa Diyos-Diyosan. Hindi mo kilala eh. Hindi mo alam kung sino ang Diyos ng Biblia. Kung ang Diyos po na kinikilala natin ay Diyos na hindi humuhusga ng kasalanan at nag-i-exist lang para pagpalain tayo at tinahayaan tayong mabuhay sa gusto natin, well, that is not the God in the Bible. Yan po ay Diyos na nilikha mo sa isipan mo lang. Kung ang Diyos mo hindi niya hate o hindi siya galit sa kasalanan, hindi yan ang Diyos ng Biblia. Kung ang Diyos na iniisip mo is nahayaan ka mabuhay sa gusto mo, hindi yan ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos po na pinakilala ng mga churches, karamihan sa Amerika po, ng mga huwad na guro, ay mga Diyos ng ng puro pagpapala. Kaya nga kung atin kayo sa mga service nila, makikinig kayo, puro God loves you. God wants to bless you. Puro ganun. Well, totoo naman na nagpapala ang Panginoon, pero hindi lang yun yung character ng Diyos. Na dapat kinikilala natin siya para mabigyan natin siya ng pagsamba. Ngayon, ang tanong sa atin, paano natin makikilala ang Diyos ng Biblia kung hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia? Lahat po ba sa atin may Biblia? May Bible, lahat. Nababasa po ba natin? Amen. Well, well, alam niyo po, hindi siya display, yung mga Biblia na. Hindi yan display. Ayan po ay dapat ginagamit natin para mas makilala natin kung sino ang tunay na Diyos. Kung dumadalo tayo dito every Sunday, nag-chat down tayo ng notes o ng mga verses na sinusulat po dito. Tapos pag uwi natin, hindi naman natin binabasa. Yun ang Diyos. No? O kaya, no, kung ganun po yung ginagawa natin, every Sunday, attend ka, Bible study, attend ka, susulat ka ng notes, pero pag uwi mo, hindi mo nang binabasa. I'm sorry to tell you po na hindi mo talaga kilala ang Diyos sa Biblia. Deceive tayo o nadaya tayo. O kung makikinig na lang tayo palagi sa itinuturo dito sa harap at hindi tayo nagsusuri sa sarili natin, madali po tayong matadaya. Lalo na kung lagi kayo nakikinig sa mga magagaling magsalita. Gaya niyan, kaya nga po gusto kong makita natin mismo sa Biblia natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Para hindi tayo mag-rely palagi sa kung ano yung pinopost. Tayo mismo naghahanap tayo, binabasa natin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Sabi po, kung hindi mo kilala ang Diyos ng Biblia, therefore you are not worshiping God. You cannot worship a God you do not know. Meron po na pa-slide. You cannot worship a God you do not know. Paano masasabi sinasamba mo ang tunay na Diyos kung hindi mo naman siya kilala? True worship flows from truth. Nagmumula ang tunay na pagsamba sa katotohanan. Kaya sabi ni Jesus sa John 4 verse 24, di ba? God is spirit, therefore, sabi pala nyo dun, basahin na lang natin. Kaya kagaya po niya, bibitaw ako ng verse, no? Tingnan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. John 4:24.
Hindi yung lagi na lang tayo. Yan. God is spirit, tama? That worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, yun. Dahil ang Diyos sa atin ay espiritu, dapat siya po ay sinasamba sa espiritu at katotohanan. Ngayon, kung hindi natin alam ang katotohanan patungkol sa kung sino ang Diyos, ibig sabihin hindi tayo sumasamba talaga sa tunay na Diyos. Meron ako sinabi dyan na hindi sapat yung sincerity. Nandyan po. Hindi po sapat yung sincerity sa isang tao because you can be sincerely wrong. Hindi sapat na sincere naman ako, seryoso naman ako sa Panginoon, seryoso naman ako sa pagsamba ko, may iyak pa nga ako eh. Hindi po sapat yun. Dahil ang mga Jehovah Witness po, ang mga Seventh-day Adventist, Mormons at Iglesia ni Cristo, they are all sincere. But they are all sincerely wrong. Sincere sila, seryoso sila sa kanilang mga sinashare, sa kanilang binabahagi. Pero hindi totoo yung kanilang binabahagi. So, ibig sabihin po, hindi sapat na seryoso ka lang sa ginagawa mo. Dapat totoo. Pananiniwalaan. We are commanded to worship according to the truth. And that means knowing who really God is. Para makilala natin ang Diyos, the Word of God reveals God. Sabi po ng slide na. The Word of God reveals God. Next po. Yan. We don't define God by culture, feelings, or tradition. God defines Himself through Scripture. Hindi kailangan ng Diyos ng kultura, ng pakiramdam, ng tradition para ipakilala ang kanyang sarili. Pinakilala niya kanyang sarili kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang salita. So, paano natin makikilala ang Diyos? Sa pagbabasa ng kanyang salita. Kikilalanin natin siya base sa Biblia. Hindi sa sinabi ng sino mang pastor, sino mang preacher, kundi kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya essential po yung karunungan sa Biblia pagdating sa pagsunod sa utos, sa unang utos ng Diyos. Kung hindi ka, wala kang karunungan sa Biblia, well, hindi mo masusunod yung unang utos. Exodus chapter 20 verse 3, yung binanggit natin kanina, binasa natin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Knowing who God is. Knowing who God is, karapat-dapat ba natin siyang paglingkuran? Yan yung tanong natin kanina. Ngayon nakilala natin kung sino ang Diyos ang Biblia. Sa tingin niyo po ba karapat-dapat ba natin na siya lang ang ating paglingkuran? We are all designed to worship. Kung hindi natin nabibigay sa Diyos ang reverence, pagsamba at paggalang, ibig sabihin may iba po tayong binibigyan. Kung hindi natin nabibigay sa Diyos yung oras na para sa Kanya, ibig sabihin may iba tayong binibigyan. If God is your God at talagang ginagalang mo siya, at alam mong imimit mo siya ngayong Sunday, pupunta ka ba dito ng puyat? Alam mo, nahaharapin mo ang Diyos ngayong araw na ito. Pupunta ka ba ng antok? Pupunta ka ba ng hindi ka ready? Pupunta ka ba ng galit ka? Na may sama ng loob? Di ba hindi? Kasi kung ganun, hindi natin ginagalang ang Diyos natin. Paano natin masasabi o patutunayan na ang Diyos ng Biblia ang ating Diyos kung wala tayong paggalang sa Kanya? Sabi po ng Isaiah 29 verse 13, ang papuri nila ay nasa puso lang. Diyos nila ako sa puso lang. Marami po sa atin, maraming Kristiyano nagsasabi, yes, ang Diyos ng Biblia ang Diyos ko. Sinasamba ko ang Diyos ko. Sinasamba ko si Jesus. Kinikilala ko si Jesus. Pero hindi mo makita sa gawain. Totoo po ba yun? Nasabi natin, kilala ko ang Diyos ko, sinasamba ko ang Panginoon, pero hindi mo naman makita sa gawain. Yung pag-i-invite po sa atin dito, kada tapos ng service, yung announcement, hindi yan para kay pastor. Hindi yan dahil kaunti lang kami pag prayer meeting. No? Hindi po dahil doon. Kaya po meron tayong announcement kada Sunday, kasi gusto pong i-remind sa atin ng Lord na yung araw na yon dapat nakatalaga yun sa Kanya. No, kung siya nga ang Diyos na kinikilala natin, ginagalang natin, dapat nagtatalaga ka ng araw para sa Kanya. Well, busy ako, pagod ako, sakit ako, malayo yung bahay ko. Marami tayong excuses. Marami tayong excuses, hindi natin mabibigyan ng pagsambang ating Panginoon. Muli po, balik natin doon. No? Karapat dapat ang Diyos
sa lahat sa atin. Huwag tayong mag-reserve ng para sa atin. Huwag tayong magtira ng para sa atin. Bigay natin lahat sa Panginoon. May trabaho ako pag Wednesday eh. Hindi, balik ka ng trabaho. Kung talaga mahal mo ang Diyos. Hindi po ba? Kung talagang ginagalang mo ang Diyos. Antok na ako eh, pero gusto kong magbasa ng Biblia. Antok na ako. Napupuyat nga tayo kaka-cellphone eh. Kasi tayo napupuyat sa gawain. No? Ano lang po to, reminder to sa atin. Hindi po ako nagsasalita dito dahil nagawa ko na to lahat. Kundi lahat po tayo subject sa bagay na ito. At gusto tayong turuan ng Panginoon. Sabi po dito, declaring that He is our God, we worship Him, we follow Him, requires sacrifices. Kung gusto natin sundin, paglingkuran ng ating Panginoon, kailangan may isuko tayo. It means death to your own fleshly desire. Ang pagsunod po sa Panginoon, meron niyang evidence. Nabanggit din yan kagabi sa ni Arthur. Paano mo patutunayan na tama yung relasyon mo sa Panginoon? By how you worship Him, sabi niya. Paano mo masasabi na okay yung relationship mo sa Panginoon? By how you worship Him. At alam po natin, ang worship po sa Panginoon hindi lang pagkanta, kundi paano tayo nabubuhay. Yung oras natin, sinong una dyan? Pagising mo, sinong nauuna? It's about giving up pag tayo po sumusunod sa Panginoon. This command po is directed at each person. Next part. Ayan, nakikita nyo dyan yung ano. Nagtatapos po ako dito sa isang store. Merong isang lalaki na meron siyang gustong babae. At hindi niya alam paano aaminin yung kanyang feelings dun sa babaeng yun. So gumawa siya ng puso, ng ganyang puso. Tapos pag binuksan mo yung puso, salamin na magre-reflect doon sa magbubukas. Kasi sinabi ng lalaking nanliligaw, o nagkakagusto dun sa yung crush niya. Sabi niya, hindi niya kasi alam paano express yung kanyang pag-ibig dun sa babae. So sabi niya, tingnan mo ito, buksan mo, malalaman mo kung anong laman ng puso ko. Sabi niya. At nung binuksan ng babae, nakita niya yung kanyang sarili. Cheesy, no? Pero alam niyo po, kung sakaling bubuksan ng Panginoon ng puso natin ngayong umaga po, may question ako. Kung bubuksan ng Panginoon yung mga puso natin, ano yung word sa bukas basek po nito? Hiwain. Ano yung hinihiwa, yung binubuksan yung puso? Kung may gaganon po tayo ng Panginoon ngayon, Open heart surgery. o surgery tayo, ano yung basik po? Iba yun. Sa itlog yun. Saan ba yan? Sa itlog ang basik. Ay, sorry. sorry. So, yung pag binuksan po yung ating puso, pag sinergery tayo, no? Sino ang makikita ng Panginoon? Pagka bukas ang Panginoon, nakita niya yung sarili niya, tapos may kotse sa gilid. Bakit may kotse? Ikaw, tsaka yung kotse, Lord. Nakita yung asawa mo, ikaw, tsaka yung asawa mo, Lord. Ikaw, tsaka yung trabaho, yung pera, Lord, di ba? Sino ang makikita ng Panginoon pag binuksan niya yung mga puso natin ngayon? Balik po tayo sa unang utos. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. So, yun po. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, lumalapit kami sa inyo na meron pong pagpapakumbaba, Panginoon. And we ask for forgiveness, Panginoon. Kung may nakikita kang lapses sa amin, kakulangan, Panginoon. Pagdating sa aming commitment sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil sa utos na ito, Panginoon. Hindi na bago sa aming pananaw, pero tumitimo pa rin sa puso namin, Panginoon, na nalalabag namin ito bukas. Hinihiling ko po namin, Panginoon, na sa pakikinig namin ng mensahe nito, sa muling pagre-remind mo sa amin, magkaroon kami ng pusong tunay na sumusunod at sumusuko sa iyo, Diyos. Ibinibigay sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Binibigay sa iyo yung oras. Ikaw ang priority sa lahat, Panginoon. At mabigyan namin kayo ng kapurihan at pagsamba na nararapat sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil nilikha mo kami. Inherent sa amin na kami maglingkod, sumamba sa anumang bagay. Dalangin po namin yung bagay na yon, yung puso namin ay may direct lamang sa pagsamba at paglilingkod sa tunay na Diyos sa Biblia. Na hindi kami masway ng anumang kasinungalingan ng mundo. Pagkas magstay kami sa katotohanan ng iyong salita.
Dalangin po namin, Panginoon, na ngayon maging seryoso kami sa aming pagkilala sa kung sino ka, Panginoon. Na ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay, ikaw ang Diyos na nagpalaya sa amin, ikaw ang Diyos na personal na aming Diyos, sariling Diyos. Wala nang ibang higit sa iyo, Panginoon. Maging totoo nawa ito sa aming mga gawa, sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, patuloy mong hayaang magrema sa amin ang iyong salita sa umagang ito. At sa mga susunod na araw na kami po ay lalakad na may pagsunod sa iyo. Dalangin namin ang lahat na aming gagawin, magbigay ng kapurihan at pagsamba sa iyo. Sa patuloy naming pag-aaral, patuloy po namin dalangin ang pagtuturo mo sa bawat isa. Ito po kami sa magdalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. So para po sa discussion po natin, meron lang pong dalawang question. Picturean nyo na lang sa yung liit. So una po, ano ang mga bagay o hangarin Tao. o tao? Hangarin mo minsan na inilalagay ang tiwala, halaga, oras, pagmamahal na dapat ay para sa Diyos. So, ibig sabihin lang po niya anong mga bagay yung karibal ng Diyos sa buhay natin. Yan lamang po. Sa pangalawa, paano natin may sasabuhay ang pagsunod